Hello, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ito tagapaglingkod nyo, karunungan ng Diyos, ikiitin na Barcelats. Ang topic po natin ngayon is patungkol po sa bao, isang mata, isang bibig. So, nung nagdaang vlog natin, na-focus natin is ang pangkalahatang langisan. So, ano nga ba yung pangkalahatan? Ganito ay may orasyon ng Haring Bakal, Kontrambos, verse 18, Sikan 18, Diyos Ama, Agila, at of course may 24. Nagtula din ng langisan, ang bao, isang mata, isang bibig. Ito po'y meron ding mutya ng lupa, hangin, tubig at saka apoy. So, bakit? Para po mas mainam kanyang paggana o mas malakas. At ano nga ba ang kaibahan ng langisan at saka bao, isang mata, isang bibig? Ang kaibahan po ay ito ay pang personal mo lang talaga siyang magagamit kasi hindi ka makakatulong pag kunyari may magkasakit sa paligid mo o mga kaanak mo kasi ito lang ang dala mo. Pero kung langisan, nakakatulong ka kasi pwede mo silang painumin ng langis, pwede mo silang patakan sa tubig at ipainom sa may nagkasakit. Yan po ang kaibahan nila. Pero pag sabihin natin ang lakas, same lang po ang kasi ang bao, isang mata, isang bibig, linangis natin, yan din ang resulta. So, hinaluan na natin yan ng mga olive oil din galing sa Israel. Yan po mga kaibigan. So, ngayon na lamang, napag-usapan natin itong bao, isang mata, isang bibig. Ano ba ang karakter, ang kakayahan niya, o ano ba ang birtud niya? So, ang birtud nito, una talaga, kung may magtangkang hindi maganda sa'yo, ito ay tutulong sa iyo para maramdaman mo na may hindi magandang pangyayari na darating. Una, iinit ang katawan mo o di kaya ito iinit. So, iinit ito. So, doon mo malalaman na may signos o may hindi magandang mangyayari. So, kailangan mo mag-iingat. Yung pangalawa naman, kung nyari ikaw ay mapalakas mo na yung diwa mo o pumasok na ang kapangyarihan ng bao, isang mata, isang bibig sa iyo, ikaw mismo ay naiisip mo na agad na delikado ang panahon o di kaya para sa amin tulad ng aangat yung mental telepathy mo, malalaman mo kung may taong magtatangka sa iyo o di kaya may taong mangangailangan sa iyo. Yan po. At baga sa protection, ano bang gamit ito? Ito yung aking kabal, taguliwas, at of course, paswerte at pwede din panggagamot. Same lang din siya. Pero sa panggagamot, ito ay sa pang-personal. Kasi magdasal ka, yakapin mo lang siya, ilagay mo sa dibdib, ganyan. Tapos magtaka ka na lang, sa pagdasal mo yun, ay bigla ka na lang gagaling. Yan po mga kapatid. So, subok na ang gamit natin. So, kung magtanong kayo, ito po ay may orasyon ng Haring Bakal. Ibig sabihin, di tayo basta-basta matatablan. Meron ding Diyos Ama na panggagamot at saka depensa. Meron ding Agila na subok talaga. Gusto ko lang bigay alam sa lahat na ang aklat ng Agila o ang grupong Agila ay mas nauuna sa Haring Bakal kasi ang nagtatag ng Haring Bakal ay si Commander Agila. Okay? So yan po mga kaibigan. So yan lamang po. So pag-usapan muna natin yung mga laman niya. So maliban po sa orasyon ng Haring Bakal, verse 18, Sikan 18, tawag nito Agila, Diyos Ama, at 24 na orasyon, ito po'y may mutya ng lupa kung saan kinukuha natin bina. Pangalawa, mutya ng tubig, yun ang mutya ng tulya, mutya ng pandakaki, pula, puti at saka itim, kung saan yan ay nagtatanggol sa atin para sa panggagaway o yung mga pagpalipad hangin ng mga masasamang linika, o yan ay sumpa sa barang, kulam at saka panggagaway o palipad hangin. Of course, meron din ito tinatawag ng iba mutya ng galing sa pangil ng kidlat,
pinutol natin ng pino yung kidlat. Tiniak natin para malagyan natin siya ng galing sa pangil ng kidlat at cremite. So saan ito'y kapwa na makikita o magbibigay sa atin ng karagdagang lakas, aliksi at tapang. At maliban din doon, ang cremite at saka ngipin ng kidlat ay kinatakutan ng mga nasa kaliwang bahagi ng mga nag-aral ng karunungan tungkol sa, sabihin na natin, yung mga mahilig mangulap o yung may mapaminsalang mata. At pagkatapos dun, meron din tayong mutya sa hangin. Yun ang sinasabi ko sa inyo, na sinabi ng iba na buhok ng duwende. Pero sa atin, yan po ay aug, na kung saan yan po isang uri ng halaman na kung matamaan ng tubig o di kaya hangin, ay siya'y kusang gumagalaw. So yan po ay ang aug. So yung iba, sinasabi na yan ay buhok na engkanto, maligno, duwende, kapre, o ano pa yung sinasabi nila. Pero ang totoo po, yan ay galing po sa isang halaman. Okay? Yung tinatawag nating aug o salindugok. So bakit siya tinawag na aug? Yan po ang pangalan niya dito sa amin. Yung salindugok kasi siya ay naghahalina ng positibo. So pwede din siya gamitin sa pantindahan. Kaya kung napapansin nyo, may nagbibenta ng palina na mayroong kasamang salindugok. And of course, maliban doon, meron din tayo yung mga hinahanap natin. Kung napapansin nyo yung tinatawag na pag kami ay nangalap patong papuntang Holy Week, so may mga tagusang kahoy, tagusang bato, at of course, yung tambal uli na kahoy o tambal uli na baging na para sa kagat-kagat ng mga makakamandag na ahas, meron pa rin pong inilagay natin dito. At special talaga dito is meron po tayo inilagay na dahon ng Santa Ana, San Miguel, Higuera at saka kurutan ng kapwa, may angking kabal at saka pampaswerte. Yan po ang ano natin. So maliban doon, ang dami pa po natin idinagdag. Halos di ko na pwedeng pangalanan lahat. Meron din naman ding idinagdag natin na hindi mapangalanan. So meron ditong bahay kung saan yung ito yung bahay. Ang iba hindi ko na inilagay sa lalim. Depende kasi sa maisipan ko ilagay. So ito bahay. Ito naman ang kakayahan niya naman is para po kontra usog. Pero sa mga may alam sa karunungang lihim, sa mga may angking alam ang grupong ilaga o mga kautol, alam nila na ito ay panira ng baril ng kalaban o armas ng kalaban. Ito yung dahilan kaya nasisira ang armas ng kalaban. Yan. At may angking kabal din ang bahay. At of course, may puyas na pangpataboy ng masasamang elemento. Yan po. At dahil bawo isang mata isang bibig, malakas talaga siya. Tinatawag natin na ang bawo isang mata isang bibig yan ay tinatawag na Diyos Ama. Yan. So, malakas ang kapangyarihan ng Diyos Ama. Lalo na't meron tayong orasyon ng Diyos Ama na idinagdag dito. So, yan lamang po. Again, peace out po sa mga kapatid natin na nakatangkilik na ng gamit. So, mag-comment kayo kung gaano katotoo ang sinabi ko. At of course, sa mga gusto pa, mag-PM ko po kayo sa akin at pag-usapan natin ang ibabahagi ko sa inyo. So, liban dyan, meron po tayong idagdag sa kanila. So, bibigyan natin ng orasyong panimula. So, ano yung panimula? Yan. So, una, kailangan talaga natin Ama namin kasi kailangan natin isuko sarili natin sa Kanya. Ave Maria is follow-up po yan. Para yung back up mo sa dasal mo na pananalig mo. Dahil si Birhen Maria na tatanging pinili ng Amang May Kapal kung saan nagiging material na ina ni Panginoon nating Yeshua Kristo. At of course, luwalhati sa Ama, Anak, Espiritu Santo. Yan po ang pagpatutuon natin na lahat ng kaganapan dito sa sanlibutan ay naaayon sa kagustuhan ng Amang May Kapal. At sumasampalataya naman, ito ay pagpatutuon na naniniwala tayo sa Diyos, Amang makapangyarihan, at of course, sa Kanyang isinugo na si Kristo. Of course, maliban dyan, so andito na tayo sa unang bahagi sa orasyon, ay ang pagtawag sa sariling kapangyarihan. So tayo pong lahat ay ginawa ng kawangis ng Amang May Kapal, so mayroon din kapangyarihan ng akibat na binigay niya sa atin. Kailangan natin tawagin. So, mas mabuting alam natin.
pangalawa naman is baluti at armas ng katawan. So, yung baluti at armas ng katawan, ito yung ginamit ng mga arkanghel bago sila nakikipaglaban kay Lucifer. Binasbasan sila ng amang may kapal at binigyan sila ng baluti at armas sa katawan. At yun ang ginamit din natin. Of course, gamot at depensa. Yan naman ay kailangan natin gamutin sa sarili natin at saka depensahan. Giving po yun. And of course, 24 oras na taguliwas at saka liwas bala. Kailangan natin yun kasi hindi natin alam ang pangyayari sa panahon ngayon. And of course, may kabal pa rin. Okay, ang kabal para di tayo basta-basta matablan. And of course, pagpapasok ng kapangyarihan. Bakit kailangan natin So, kung may pagbukas ng kapangyarihan, mayroon din pagpapasok. So, papasukin natin kapangyarihan sa ating katawan. So, kung ano yung tanga natin, yung gabay is pwedeng pumasok sa katawan natin para talagang mas mabisa ang gamit natin. Okay, yan ay papapasok ang kapangyarihan. And of course, pangmalo is spiritual cooling. So, pag sabihin natin spiritual cooling, kailangan natin tawagin naman ang mga banal para talagang sila gagabay sa atin. So, yan ang spiritual cooling. And of course, pang-siyam is ang pagbasbas. So, kailangan yung matuto sa gustong kumuha, kailangan nyo ding matuto sa sarili nyo paano magbasbas para po kayo na mismo ay marunong ding bumuhay o magbigay ng lakas o magdagdag ng kapangyarihan sa gagamitan ninyo at sa sarili ninyo. Yan po. So, ibabahagi ko is itong 4 na langis. Yan. So, susunod na araw, ay ibabahagi ko naman itong itong 4 na langis, isa lang ang may-ari, pero ibigay niya ito sa kanya. Yun na lang. Wait lang So, itutupik ko yan, isilid sa sisidlan, at of course, sa ito lang pala, talagang subok ako sa LBC. Yung ibang kapatid natin gusto lang GRS ko daw ipadala o GMT. Po sa akin kasi, sa LBC ako subok kasi iniingatan nila yung mga pinapadala ko. Kahit fragile o madaling mabasag, assure ko po na hindi po talaga yan nababasag pagdating doon. So, yan. So, may nakalimutan na kung ano pala. Si Armando Lucindo, bagi ay pala yun ng langis. So, yan. Dalawa napapadalhan ko. At yan So, susunod na araw, ipapadala ko is yung pangpaswerte sa kapatid natin. Napadala ng pangpaswerte at of course yung tawag na gamot sa kapatid nating may diabetic na magpatulong sa atin. Yan. So, yan lamang po. So, sana po nagustuhan ninyo. At hanggang sa sunod na kabanata ng ating vlog. So, sa ngalan Ama, Anak at Espiritu Santo, Madre Kama, San Marcos, San Lucas, San Juan, San Mateo, ang 4 na ebanghelyo, basbasan mo po o amang may kapal kaming lahat na nanalig sa inyo. Sana ipakita ninyo sa amin ang liwanag na magdudugtong sa bawat isa namin upang matunton namin ang iyong kaharian. Maraming salamat at ibigay niyo sa amin ang walang hanggang grasya na ibigay niyo sa mga nananalig at naniniwala sa inyo. Mapagpalang araw sa atin.